Aswang Radio! Ang radyo ng mga aswang! Sally, makinig kang mabuti sa akin. Ito na ang magbibigay sa'yo ng pinaka-aasam mong promotion. Imagine, hindi ka mahihirapang kumuha ng impormasyon tungkol sa istoryang to. Doon ka mismo sa lugar na yun lumaki. Marami kang mga kakilala doon. Kabisado mo ang mga pasikot-sikot at kahit papano ay may background ka na doon. Ma'am Trina, ilang beses ko na putang sinabi sa inyo. Hindi totoong may aswang sa baryo namin. Mula pagkabatay wala naman akong narinig na balita doon tungkol sa mga aswang. Paano mo ipapaliwanag ang mga sunod-sunod na patayan doon? Mga bangkay na natagpo ang nakabulagta at wakwak ang tiyan. At may mga tao pang nagsasabi na nakakita raw talaga sila ng pagala-galang aswang sa gitna ng gabi. Baka naman mga ligaw na hayop lang yon. Alam niyo naman na medyo liblib na talagang lugar namin. Kaya di porket may ganong balita, sasabihin na natin kaagad na aswang ang may kagagawa nun. Pero ito ang pinaniniwalaan ng mga tao. Puntahan mo lang. Malay mo, may mga bagay kang matutuklasan doon. At baka makilala mo pa mismo ang halimaw na yun na nag-aahasik ng lagim doon. Are you saying na gusto mong mag-interview ako ng aswang? Naranasan mo na bang gumawa ng isang bagay na ayaw mo? Alang-alang sa mga pangarap mo sa buhay? Paano kung ang inaasa mong promotion sa trabaho ay nakasalalay sa kwento ng isang aswang na hindi mo naman pinaniniwalaan? At papaano kung pagkalipas ng maraming taon ay kailangan mong harapin ang isang taong kinamumuhian mo para lang makamit mo ang iyong minimiti? Kung gusto mong malaman kung tungkol saan nga ba ang kwentong ito, makinig ka hanggang dulo. Humanda ng kilabutan dahil tiyak kong titindig na naman ang balahibo natin sa kwentong hatid namin ngayon. Magandang araw, Aswang Radio, at sa lahat ng inyong listeners. Isa po ko sa mga bago ninyong subscribers. Nirecommend po kasi ng anak ko ang inyong channel. At talaga namang nagustuhan ko ang inyong mga kwento. Pero higit sa lahat, sobrang entertaining ng mga kwelang reactions ng mga DJ na bukod sa nakakatawa ay kapupulutan rin ng aral. Kaya naman nagdesisyon akong i-share rin sa inyo ang sarili kong karanasan tungkol sa aswang. Upang protektahan ang aking privacy, itago nyo na lang po ako sa pangalang Sally. Nangyari po ito noong 27 anyos pa lang ako, taong 1998. Tubong Marinduque po ako, pero mula nung nag-college ako, ay hindi na ako umuwi sa amin. Ayoko kasing makita ang papa ko dahil malaki ang galit ko sa kanya. Isa po siyang retired general na walang ibang ginawa kundi ang saktan ang damdamin ng mama ko. Mula pa noon ay sobrang lala na ng pagiging babaero niya hanggang sa namatay si mama nang dahil sa isang malagim na aksidente. 2 linggo pa lang ang nakakalipas mula nung ilibing siya ay nagdala na si Papa ng babae niya sa mansyon namin. At ito ang naging dahilan kung bakit nagdesisyon akong magpakalayo-layo na sa kanya. Ang hindi ko alam, darating pala ang araw na kailangan ko silang harapin ulit ng babae niya. At ito rin pala ang magdadala sa akin sa isang napakadilim na bahagi ng aking buhay. I'm sorry, ma'am. Hindi ko po magagawang gusto nyo. Oo, matagal ko nang pinapangarap na ma-promote. Pero alam nyo rin po kung gaano kalaki ang issue naming mag-ama. Don't you think it's about time para iset aside mong personal issues niyo? Malaking bagay ito. Palalampasin mo ba talaga to? Sigurado po ako may darating pang ibang istorya na magbibigay sa akin ng promotion. Isa pa, bakit ko naman i-cover ang isang kwentong aswang kung hindi naman ako naniniwala sa mga ito? Kaya nga mas mabuti kung pupunta ka doon. Mag-research ka. At kung hindi nga talaga totoo ang mga aswang, then patunayan mo ito. Ikaw rin, alam mo naman kung gaano ka-competitive ang industriyang to. Baka hindi mo namamalayan, nauungusan ka na pala ng ibang mga news writers dito sa dyaryo natin. Hindi ko hayaang mangyari yan. Ilang taong kong pinangarap to. I mean, gusto kita at ng mga bosses natin. Malaki ang nakikita naming potential sa'yo. Pero syempre, kailangan may gawin ka rin. Sa mundong to, kailangan nating mag-compromise at kung minsan, magsakripisyo. Hindi lahat ng bagay ay madali. Kaya naman kailangan mong kalimutan muna ang mga personal na bagay para makuha ang pangarap mo.
Ang tagal ko nang hindi nakakauwi sa amin. At sa totoo lang, hindi ako sigurado kung handa na ba akong harapin si Papa. Alam mo naman kung anong issue namin, di ba? Hindi mo pa rin pala siya napapatawad. Paano kung pinagsisisihan niya ng mga kasalanan niya? Ayaw mo na ba talagang ayusin ang relasyon niyo mag-ama? Imposibleng magsisi siya. Dahil napakataas ng tingin niya sa sarili niya. Hindi mo kilalang Papa ko. At kung nagsisisi man siya ngayon, wala pa rin kapatawaran ng kasalanang nagawa niya. Pag-isipan mo lang, Sally. Pag-isipan mong mabuti. Isang retired general ang aking ama. Lumaki ako na kinakatakutan siya dahil kilala siya bilang istrikto at disiplinaryan. Mataas ang tingin ko sa kanya dahil sa trabaho niya. Pero nagbago ang lahat mula nung nalaman ko ang mga panloloko niya sa mama ko. Kung sino-sino pala ang mga babae niya. At ang lahat ng ito ay tiniis ni Mama dahil ayaw niyang masira ang pamilya namin. Ilang beses ko siyang sinabihan noon na hiwalayan na niya si Papa. Sa tingin ko kasi ay mas magiging masaya kami kung kaming dalawa na lang ang magkasama. Pero hindi niya magawang iwan si Papa dahil sa kabila ng lahat, mahal niya pa rin ito. Hanggang isang gabi ay nagkaroon sila ng isang malaking away. Narinig ko mismo ang pagpapalitan nila ng mga masasakit na salita. Sinabi ni Papa na matagal na niyang hindi mahal si Mama at napilitan lang siyang pakasalan nito dahil sa responsibilidad. Sobrang nasaktan si Mama sa narinig niya. Bigla na lang siyang umalis ng bahay at sumakay sa kanyang kotse. Ilang oras siyang nawala. Alalang-alala ako noon dahil hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hanggang sa nalaman na lang namin na naaksidente pala siya habang nagmamaneho. Sumalpok sa isang truck ang kanyang kotse at wala na siyang buhay nang makarating sa ospital. Hindi ka pa raw kumakain? Sabi ng mga katulong natin. Wala akong gana. Ano? Magpapakamatay ka ba sa gutom? Nung isang araw ko pang napapansin na hindi ka kumakain ng maayos. Gusto mo bang magkasakit? Mas mabuti pa nga siguro. Kasi mas gusto ko na lang sumunod kay Mama kesa makasama ka dito. Bastos kang bata ka. Ama mo pa rin ako. Hindi kita ama. Wala akong ama na katulad mo. Sumasagot-sagot ka pa ngayon? Kailan ka pa nawala ng respeto sa akin? Mula nung nalaman ko mga kalokohan mo. At ngayon nawala si Mama nang dahil sa'yo. Mas lalo ako nawala ng respeto sa'yo. Bakit? Ginusto ko bang nangyari sa kanya? Ako ba ang pumatay sa kanya? Oo! Ikaw! Sinisisi kita sa pagkamatay niya. Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana siya ngayon. Hindi ko siya inutusang umalis at sumakay sa kotse niyon. Desisyon niyang umalis. Kaya walang ibang may kasalanan sa pagkamatay niya kundi siya. Pwede mong kumbinsihin ang sarili mo na wala kang kasalanan sa nangyari. Pero alam mo sa kaloob-looban mo na namatay siya nang dahil sa kagagawan mo. At dadalhin mo ito sa konsensya mo habang buhay. Yun ay kung may konsensya ka. Ano Sasaktan mo ulit ako? Sasaktan mo ako ngayong wala na si Mama? Diyan ka naman magaling eh. Ang manakit ng tao. Tuluyang nasira ang relasyon naming mag-ama nang dahil sa pangyayaring yon. Nalunod ako sa kalungkutan dahil sa pagkawala ni Mama. Pakiramdam ko kasi ay nawalan ako ng kakampi sa buhay. At sa bawat araw na ginawa ng Diyos, patuloy kong sinisi si Papa sa nangyari. Ni minsan ay hindi ko siya nakitang umiyak o nagluksa sa pagkamatay ni Mama. Para bang masaya pa siya sa nangyari dahil malaya na siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Hanggang isang araw, isang buwan mula nung nawala si Mama, ginawa ni Papa ang isang bagay na mas nagpatibay ng galit ko sa kanya. Seryoso ka ba dito pa? Kakamatay lang ni Mama. Nagdala ka na agad ng babae mo dito? Isang buwan nang wala ang mama mo. Gusto mo bang habang buhay tayo magluksa? Siguro naman walang masama kung itutuloy natin ang buhay natin. Han, baka hindi pa handa ang anak mo. Huwag muna natin siyang pilitin. Hindi, Letty. Dito ka natitira mula ngayon. Ayoko nang mawalay pa siya.
Pero si Sally, Tatanggapin ka niya sa ayaw at sa gusto niya. Sali mula ngayon, ituturing mo na bilang pangalawa mong ina si Letty. Nahihibang ka na. Hindi ko susundin ang gusto mo. Kahit kailan, wala na akong ibang kikilala ng ina kundi si mama lang. Ang mama ko na nawala ng dahil sa'yo. Hanggang kailan mo ba ako sisisihin sa pagkawala niya? Habang buhay kitang sisisihin at kamumuhian dahil sa ginawa mo sa kanya. At yung babae mo, kung gusto mo talagang dito siya tumira, bahala ka. Magsama kayo. Pero hindi ako mananatili dito. Hindi ko sasaksihan ang pangbabastos niyo sa alaala ni Mama. Walang nagawa si Papa nang magdesisyon akong lisanin ang bahay namin. Lumuwas ako ng Maynila at nakitira sa tita Cora ko, ang bunsong kapatid ni Mama. Kagaya ko ay malaki rin ang galit niya kay Papa. Kaya naman ayaw rin niyang bumalik pa ako sa amin. Mula nun ay siya na ang nag-alaga sa akin at tinuring niya ako na parang anak niya. Nagsikap rin ako sa buhay. Nagtrabaho ng maaga. Nakakuha ng scholarship hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral. Nakapasok ako sa isang kilalang newspaper company at sa loob ng ilang taon ay nagawa kong i-impress ang mga bosses ko sa husay kong magtrabaho. Pero hindi ko lang talaga inasahan na darating pala ang araw na kailangan kong harapin ulit ang mga taong kinamumuhian ko ng dahil sa trabaho. Tama bang naririnig ko? Uuwi ka talaga sa inyo para mag-research? Hindi ko maipapangako na may makukuha kong interesanteng bagay doon. Pero oo, tama ka. Susubukan ko ang umuwi doon. Amazing! Sabi ko na nga ba, hindi mo ako bibiguin. Ginagawa ko to para sa karir ko. Pero sa oras na hindi ko na kayang pakisamahan ng papa ko at ang babae niya, babalik na ako dito. Okay lang yon. At least sinubukan mo. Umuwi nga po ako sa amin kahit labag ito sa aking kalooban. Naisip ko rin na magandang pagkakataon ito upang ipamukha sa Letty na yon na sa aming dalawa, ako pa rin ang mas may karapatan sa bahay na yon. Hindi naman ako interesado sa kayamanan ni Papa. Pero kung mapupunta lang ito sa kabit niya, handa akong makipaglaban para makuha ang para sa akin. Pero pagkarating ko pa lang sa bahay, para na akong sinasakal. Ang bigat ng pakiramdam ko, lalo na't parang bumalik sa isip ko ang lahat ng mga masasakit kong alaala doon. Sa totoo lang, ay gusto ko na sanang umatras. Pero naisip ko na naman ang tungkol sa trabaho ko. Mahirap, pero kailangan ko itong ituloy alang-alang sa mga pangarap ko. Ay, Sally Indeng! Ikaw na pa yan, ay Diyos ko, ang laki-laki mo na. At napakaganda mo pa. 17 anyos ka lang nang umalis ka dito. 10 taon ang nakakaraan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kita nakakalimutan. Maraming salamat po, Aring Sonia. Opo, ako na nga po ito. Masaya ako makita kayo ulit. Hanggang ngayon pala, dito pa rin kayo nagtatrabaho sa mansyon. Oo, alam mo namang loyal ako sa pamilya nyo. Pinangako ko rin sa nasira mong lolo't lola na hanggat nabubuhay ako, pagsisilbihan ko ang pamilya nyo. Salamat po. Ay, akin na yung mga dala mo. Dadaling ko sa kwarto mo. Alam mo bang regular ko pa rin nililinisan yon? Wala rin akong iniba sa pagkakaayos ng mga naiwan mong gamit doon. Ako na po. Medyo mabigat kasi mga to. Kaya ko naman putong dalhin. Ay, nandito ka ba para magbakasyon? Gaano ka katagal dito? Wala pa akong plano magtagal sa lugar na to. Nandito lang ako para sa trabaho. Once na magawa ko na yung kailangan kong gawin, babalik din agad ako sa Maynila. Ganun pa. Ayos lang. Masaya na akong makita kang muli. Aling Sonia, nakaluto ka na ba ng... Pagkalipas ng 10 taon ay muli ko na namang nakaharap ang babae ni Papa, si Letty, ang pinaniniwalaan kong kabit niya, na naging dahilan rin ng pagkawala ni Mama. Sobrang sosyal na niyang tingnan ngayon. Nakasuot na ng magarang damit at mga alahas.
Kung umarte ay para bang siya ang may-ari ng mansyon. Bakas ang pagkagulat sa mukha niya nang makita ako. Pero kaagad din siyang nakabawi at ngumiti pa sa akin, kahit alam ko namang peke yun. Nilapitan niya ako at ibebeso sana, pero wala akong panahon para makipagplastikan, kaya't iniwas ko ang mukha ko sa kanya. Galit ka pa rin ba sa akin? Inaasahan mo bang nakalimutan ko ng mga nangyari noon at napatawad na kita? Oo. Ang tagal na nun, Sally. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo, kayang tanggalin ng mga tao ng sakit na dinulot niyo sa akin? Kasalanan ko ba kung nagmamahalan kami ng papa mo? Hindi ko naman ginustong pagkamatay ng mama mo, ah. Wala akong kasalanan doon. Diyan kayo magaling ni Papa. Sa paghuhugas ng kamay. Pero alam niyo sa mga sarili niyo kung anong naging kontribusyon niyo sa nangyari kay Mama. At hinding-hindi ko makakalimutan yon. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Siguro, mas makabubuti kung tsaka na lang kayo mag-usap. Ma'am Letty, kararating lang ni Sally. Kaya mas mabuti siguro kung papagpahingahin muna natin siya. Mas mabuti pa nga. Siguro ay kailangan niya magpahinga muna. At nang malinawan naman ang isip niya. At kapag kaya niya nang huminahon, baka sakaling pwede niya nang tingnan ang kalagayan ng kanyang papa. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil tinalikuran niya na kami. Gusto ko sanang itanong kung anong ibig niyang sabihin sa kalagayan ni Papa. Pero hindi na lang ako nagsalita dahil ayokong isipin niyang may malasakit pa ako para sa sarili kong ama. Sinamahan naman ako ni Aling Sonia papunta sa kwarto ko. At kagaya nga ng sinabi niya, halos wala itong pinagbago. Pati ang pagkakapwesto ng kama at cabinet ay kagayang-kagaya pa rin noon. Para talaga akong nagbalik sa nakaraan. Huminga ako ng malalim at pinigilan ang sarili kong lumuha. Walang lugar ang kahinaan sa point na yon ng buhay ko. Hindi rin naman ako magtatagal sa mansyon. Gagawin ko lang kung ano ang kailangan kong gawin. Pagkatapos ay aalis na agad ako at sisiguraduhin kong ito na ang huling beses na tatapak ako sa pamamahay na yon. Hindi maganda ang kondisyon ni Don Ricardo ngayon. Hindi ko po tinatanong. Pero alam kong nagtataka ka sa sinabi ni Ma'am Letty kanina. Kung ano man ang pinagdadaanan niya ngayon, labas na ako doon. Matagal ko nang pinuto ng pagiging mag-ama namin. Nagagayayat ng iyong papa, Ineng. Ilang doktor nang tumingin sa kanya. Pero hindi pa rin nila matukoy kung anong sakit niya. Wala ring nakakaalam kung gaano na lang siya katagal mananatili sa mundong ito. Iwan niyo po muna ako. Gusto kong magpahinga. Mabait kang bata. Kilala kita. Kaya wag mo sanang hayaang lamunin ka ng galit. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Hindi kita masisisi kung kinamumuhian mo ang iyong papa. Pero gusto mo bang lisanin niya ang mundong ito nang hindi kayo nagkakaayos? Aling Sonia, please. Ayoko muna siyang pag-usapan. Iwan niyo po muna ako. Aswang Radio. Feel ko ang galit na nararamdaman itong si Sender para sa kanyang ama. Hindi naman talaga madaling kalimutan ang ginawa nito eh. Agree ako dyan, boy. Minsan kasi ang daling sabihin na forgive and forget, pero kaya nga ba itong gawin ng isang pusong labis na nasaktan? Naks, medyo humugot ako doon. Ramdam ko nga ang hugot mo pa eh. May pinagdadaanan ka ba ngayon? Share mo naman sa amin. Marami. Ay, wala okay na okay ako. Pero paano ako hindi magiging okay? Grabe ang pagmamahal na nakukuha natin mula sa ating mga listeners. Uy, tama ka dyan! Kaya isang malaking shoutout po sa lahat ng mga nakikinig sa amin ngayon dito sa Aswang Radio. Narito na naman po ang kwela at makulit na tambalan namin ni Paula. At excited na kaming magatid na naman sa inyo ng isang kwentong puno ng katatakutan.
Natiyak kong magpapatindig ng balahibo ninyo. Bukod sa katatakutan, asahan yung siksik pa rin po sa life lessons ang kwentong mapapakinggan natin today. Yun o. At base sa mga unang eksenang napakinggan natin po, naku, mukhang medyo madrama ang kwento ni Sender. Kaya anong masasabi ninyo sa pagtatanim niya ng galit sa kanyang ama at sa babae nito? Sa tingin niyo ba ay sumobra siya at masyadong nagpakain sa galit? O sa tingin niyo ba ay understandable at totally valid ang kanyang nararamdaman? Paki-comment po ang inyong mga sagot sa comment section. Naku, excited na ako marinig ang opinion nyo, ha? Kaya bilis na! Bilis, mag-type na kayo dyan. At syempre, huwag nyo rin kakalimutang mag-like, share, and subscribe dito sa ating munting YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga latest na kwento. O sige na, tama na munang tsikahan. Alam kong kagaya namin ay gusto ninyo na ring marinig ang mga susunod na eksena. Kaya wag na natin bitinin pa ang mga sarili natin. Ituloy na natin ang kwento! Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Dahil sa pagod ay nakatulog ako pagkahiga ko pa lang sa kama. Mahaba kasi ang biyahe at hindi rin ako nakatulog nung nagdaang gabi dahil iniisip ko pa rin kung handa na ba akong bumalik dito. Nagising ako ng bandang 2:00 ng hapon at naisipang lumabas muna para magpahangin. Sakto naman na nakasalubong ko ang driver ni Papa na si Mang Tonyo. Nagulat rin siya nang makita ako pero bakas sa mukha niya ang tuwa. Totoo palang sinabi ni Aling Sonia. Nagbalik ka nga dito, ma'am. Mang Tonyo, masaya po ako makita kayo ulit. Ako rin po. Ang laki-laki niyo na po, ma'am. Mabuti naman po at naisip niyo na rin magbakasyon dito. Hindi po ako naparito para magbakasyon. Narito ako para sa isang trabaho. May gusto kong alamin dito sa bayan natin at baka matulungan niyo po ako. Tungkol po ba saan ito? Nagre-research ako tungkol sa napapabalitang aswang daw dito. Naniniwala rin pala kayo dyan, ma'am. Hindi. Sa totoo lang. Hindi naman ako naniniwala sa mga aswang na yan. Pero dahil itong kumuha ng interes ng publiko, naisip kong kumuha ng mga impormasyon tungkol sa balitang ito. At kung hindi talaga totoong may aswang, patutunayan ko rin ito sa publiko. Totoo pong may aswang. Sunod-sunod na ang mga taong natagpo ang patay sa iba't ibang sulok ng bayan, ma'am. Lahat sila ay wakwak ang tiyan. At halos wala nang natira sa kanilang lamang loob. Pati ibang parte ng mga katawan nila, kagaya ng dila, tenga at mata ay nawawala rin. At bakit aswang kaagad ang naiisip ng mga tao? Posible rin namang kagagawa nito ng isang mamamatay tao, hindi ba? Marami na rin kasi ang nakakita sa aswang na ito, ma'am, na pag-alagala sa gabi. May ibang mga nakatakas mula sa pag-atake nito at isinalaysay sa mga tao ang kanilang naging karanasan sa kamay ng aswang. May pinaghihinalaan ba kayo kung sino ang aswang na ito? Taga rito ba ito sa bayan natin? Hanggang ngayon, ay wala pa rin nakakaalam kung sino ang aswang na ito. Pero ang sabi nila, babae raw ito, ma'am. Mahabang-mahaba ang kulay puting buhok ng nasabing aswang at nakakapangilabot ang itsura. Hindi pa rin ako kumbinsido na may mga aswang nga sa bayan namin. Kilala ko kasi ang mga tao rito. May pagkamalikot ang imahinasyon. Paano kung kagagawan pala ito ng isang mamamatay tao na may sakit sa pag-iisip? Di nakatakas na ito sa batas. Dahil mas pinili ng mga taong maniwala na kagagawa ng aswang ang mga sunod-sunod na krimen sa lugar namin. Kaya naman determinado akong alamin ang katotohanan. Ito rin ang napag-usapan namin kinagabihan ni na Aling Sonia at Mang Tonyo habang naghahapunan kami. Nakakamangha naman na isa ka na palang news reporter sa isang sikat na dyaryo. Sabi ko na nga ba, malayo ang mararating mo sa buhay, ma'am. Noon pa man ay magaling at matalino ka na talaga. Salamat po. Pero doblehin mo ang iyong pag-iingat, Ineng. Di madali ang trabahong pinasukan mo. Lalo pa ngayon na nagsasaliksik ka tungkol sa aswang dito sa bayan natin. Totoo ang sinabi ni Aling Sonia, ma'am. Baka kasi matunugan ng aswang itong ginagawa mo at kung ano pa ang gawin sa'yo. Huwag kayong mag-alala, mag-iingat ako. Isa pa,
Hindi rin naman ako naniniwala na kagagawan to ng aswang. Sigurado ako may isang kriminal na gumagala sa bayan natin. Kaya aalamin ko kung sino siya. At sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Totoo ang mga aswang, Inek. Hindi lang sila produkto ng imahinasyon. Matanda na ako at ilang beses ko na rin narinig ang mga kwento tungkol sa kanila. At minsan na rin akong nakakita ng aswang noong kabataan ko. Kaya nakasisiguro akong kagagawa ng isang aswang ang mga nangyayari ngayon sa bayan natin. Hindi na lang ako nagsalita pa dahil ayokong bastusin ang mga paniniwala ni Aling Sonia. Lalo pa't sinasabi niyang may first-hand experience talaga siya sa isang aswang. Pero determinado pa rin akong patunayan sa mga tao na walang katotohanan ang mga kumakalat na balita sa amin. Kung nasaan man ang tunay na mamamatay tao ngayon, tiyak akong tuwang-tuwa siya at nagbubunyi dahil hindi niya na kailangang managot sa batas nang dahil sa paniniwala ng mga tao. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Aalamin ko kung sino siya at ibubunyag ko ang katotohanan. Sa gitna naman ng paghahapunan namin ay biglang nag-brown out. Kaagad na tumayo si Mang Tonyo para sindihan ang lampara. Kumuha rin ng mga kandila si Aling Sonia at sinindihan ang mga ito hanggang sa nagkaroon na rin kami ng liwanag. Ay ngayon pa talaga nag-brown out kung kailan kumakain tayo. Ma'am Sally, ayos ka lang ba? Opo, okay lang po ako. Pasensya ka na, Ineng. Paminsan-minsan talaga'y nawawala ang kuryente dito. Pero maya-maya naman siguro ibabalik na rin. Si Ma'am Letty. Bakit siya sumisigaw? Ay, hindi ko alam. Halika, Tonyo, puntahan natin siya, bilis! Sinamahan ko sila sa pag-akyat patungo sa kwarto kung nasaan si Letty. Naabutan namin siyang sumisigaw pa rin habang itinuturo ang bintana. Iyak siya ng iyak, kaya hindi namin gaanong maintindihan ang mga sinasabi niya. Ma, magsalita po kayo ng maayos. Hindi namin kayo maintindihan. Anino! May anino! Anino? Ano pong sinasabi niyo? May nakita kong anino sa labas ng bintana. Nakatingin siya sa amin. At itinuro niya pa si Ricardo. Wala naman po kami nakikitang anino. Hindi kaya na malikmata lang kayo, lalo pat madilim ang paligid. Hindi! Imposibleng na malikmata lang ako. Alam ko kung anong nakita ko. May masama siyang binabalak sa amin. Sasaktan niya kami! Aksidente ako napalingon kay Papa na nakahiga sa malaking kama. At talaga namang nagulat po ako sa aking nakita. Malayong-malayo na siya sa dating matapang at istriktong general. Ngayon ay butot balat na siya at nangangayayat. Mahimbing pa rin ang kanyang tulog sa kabila ng ingay sa paligid. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko habang nakatingin sa kanya. Para bang may parte ng puso ko ang nakaramdam ng awa para sa kanya. Sa kabila ng mga nangyari ay siya pa rin ang ama ko. Pero mabilis ko itong tinanggal sa isip ko. Pinaalala ko sa sarili ko ang lahat ng mga atraso niya sa amin ng mama. Kaya naman imbis na tuluyang matunaw ang puso ko sa kalagayan niya, mabilis akong lumabas ng kwarto. Ayoko siyang makita. Ayokong makaramdam ng awa para sa kanya. Hindi niya deserve na kaawaan ko. Bakit ka lumabas? Ano? Hindi mo kayang tinan ang kalagayan ng papa mo? Bakit mo ako sinundan? Nag-aagaw buhay ang papa mo. Habang ikaw, ni hindi mo malang magawang kalimutan ang galit mo sa kanya. Dahil ba may sakit siya? Kailangan ko na rin kalimutan ang mga kasalanan niya? Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo? Wala na ba talagang lugar dyan ang pagpapatawad? Hindi ganun kadali ang mga sinasabi mo. Bakit? Ni minsan ba humingi siya ng tawad sa akin? Pinagsisisihan niya bang mga nagawa niya? Kung ganon, hahayaan mo siyang mamatay na magkagalit kayo? Kung ano man ang pinagdadaanan niya ngayon, sa tingin ko'y karma niya na ito. Sa lahat ng ginawa niya kay mama. Wala ka talagang puso. Tama na po yan. Hindi itong tamang oras para sa pagtatalo niyo. Ma'am Letty, hinahanap po kayo ni Don Ricardo. Tiningnan niya ako ng masama bago ako tinalikuran. Hindi na ako nagsalita pa ulit
at dumiretso na lang sa kwarto ko. Patuloy pa rin nanunumbalik sa isip ko ang nakita kong hitsura ni Papa kanina. Humiga ako sa kama at pinilit ko itong kalimutan. Pero parang naririnig ko pa rin ang mga sinabi ni Letty. Bumangon na naman ang galit sa puso ko. Anong karapatan niyang pagsalitaan ako ng ganon? Gayong isa siya sa dahilan ng paghihirap ko. Kung umakto siya ay para bang napaka-inosente niya. Matutulog na sana ako nang bigla akong nakarinig ng yabag mula sa labas ng kwarto. Nagtaka ako. Kaya naman bumangon ako at binuksan ang pinto. Pero nakapagtataka dahil wala akong nakitang kahit sino. Naisip kong baka dahil lang ito sa pagod. Kaya naman ipinagkibit balikat ko na lang ito. Bumalik ako sa pagkakahiga sa kama. Pero ilang minuto pa lang ang lumipas ay narinig ko na naman ang boses ng isang babaeng umiiyak. Napabalikwas ako ng bangon at tumingin sa paligid pero wala akong nakitang kahit sino. Kinilabutan ako. Alam ko na agad na may maling nangyayari sa bahay na yon. Humiga akong muli at nagtalukbong ng kumot. Kung anuman ang misteryong bumabalot sa bahay na to ay wala na ako doon. Ang importante ay magawa ko na ang kailangan kong gawin para makaalis na ako agad. Ay, mabuti naman at gising ka na. Halika, pinaganda kita ng agahan. Salamat po. Nakatulog ka ba ng maayos? Hindi po masyado. 3 a.m. na po kasing bumalik ang kuryente. Oo nga eh. Ang taga, di bali na. Bumawi ka na lang ng tulog mamaya. Aalis po ako ngayon. Ay, ganun pa. Saan ang punta mo? Mag-i-interview po ako ng mga tao dito sa bayan. Tatanungin ko sila kung anong masasabi nila tungkol sa napapabalitang aswang dito sa atin. Sigurado ako marami kang makukuha mula sa kanila. Iba't ibang opinyon ng mga tao dito sa atin tungkol sa aswang. Marami ang naniniwala, pero may mangilan-ngilan din na hindi naniniwala. Mas mabuti nga po yun. Gusto ko rin kasing marinig ang opinyon ng magkabilang panig. Sa bagay, mas maganda nga yan. Tsaka kung marami kang makakalap ng mga interesanteng bagay, ini. Nagsasayang ka lang ng oras. Wala kang makukuhang matinong sagot mula sa mga tao sa bayang to. Sabay kaming napalingon kay Letty na hindi namin namalayang nakikinig pala sa amin. Nakataas pa ang kilay nito at bahagyang nakangisi na para bang gustong pagtawanan ang plano kong gawin. Huminga ako ng malalim para pahabain ang pasensya ko. Masyado pang maaga para makipagtalo sa kanya. Wala namang masama kung pakikinggan ko ang kwento nila. Isa akong news reporter, kaya trabaho ko ring makinig sa mga tao. Kahit wala ng katuturan ng mga pinakikinggan mo? Seryosong tanong. Naniniwala ka ba talaga sa mga aswang? Hindi. Pero dahil pinaniniwalaan ito ng maraming tao, lalo na sa bayan natin, sa tingin ko may makukuha akong impormasyon mula sa kanila. Ang tagal-tagal mo na sa Maynila. Matalino ka at may pinag-aralan. Tapos interesado ka pa rin sa mga kwentong aswang? Sinasabi ko sa'yo, nagsasayang ka lang ng panahon. Hindi naman oras mong masasayang. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Imbes na pag-aksayahan mo ng oras sa mga walang katuturang bagay, bakit hindi mo na lang ito ng atensyon mo sa may sakit mong ama? Bakit? Makakatulong ba siya sa karir ko? Mapopromote ba ako sa trabaho kung siyang aasikasuhin ko? Honestly, mas may pakinabang pa mga kwentong aswang kesa sa kanya. Ganyan ka na ba talaga kawalang puso? Wala na bang ibang mas mahalaga sa'yo kundi ang karir mo? Mawalang galang lang ha. Kung meron mang walang puso sa atin dito, ikaw yon. Sino bang nakipagrelasyon sa isang lalaking may asawa? Sino bang nanira ng pamilya? Abat, Ay, nako, tama na yan. Kahapon pa kayo nag-aaway. Ma'am Letty, hayaan na lang po natin siya sa gusto niyang gawin. Trabaho niya ito eh. Inirapan lang ako ni Letty at inis na tinalikuran kami. Uminom naman ako ng tubig upang pakalmahin ang sarili ko. Hindi ko na rin kinain ang hinandang almusal ni Aling Sonia para sa akin dahil nawala na ako ng gana. Ayaw talaga akong tantanan ng Letty na yon. Ang aga-aga pa lang, pero kuhang-kuha niya na ang inis ko. Sinubukan akong pilitin ni Aling Sonia na kumain,
Pero sa huli ay wala na siyang nagawa. Pagkalabas ko naman ng bahay ay nakasalubong ko si Mang Tonyo. Sinabi ko sa kanya kung anong gagawin ko at nag-offer naman siya na ipagmamaneho ako. Wag na po, kaya ko naman. May dala rin akong kotse. Sigurado ka? Baka naman nahiya ka lang, ma'am. Hindi naman ako busy ngayon. Mula nung nagkasakit si Don Ricardo, ay hindi ko na siya na ipagmamaneho. Si Ma'am Letty na lang ang pinagsisilbihan ko sa tuwing may mga lakad siya. Saan naman siya pumupunta? Minsan, namimili ng kung ano-ano sa pinakamalapit na syudad. Minsan naman, may pinupuntan siyang mga kaibigan. Buhay Rena pala talagang babaeng yun dito. Kumusta naman pong pakikitungo niya sa inyo? Ay, ayos lang naman po. Hindi naman masamang ugaling pinapakita niya sa amin. Pero wala pa rin talaga makakatalo sa inyong mama. Para na kasing pamilyang turing niya sa amin eh. Naaalala ko nga po. Si Ma'am Letty kasi, bagaman maayos naman siya makitungo sa amin, pinaparamdam talaga niya sa amin na mga trabahante lang kami dito. Pero ayos na rin ito. Ang importante ay hindi niya kami pinagsasalitaan ng masama. Kapag nangyari yon, magsumbong kayo sa akin. Ako nang bahala sa babaeng yon. Mukhang hindi na talaga kayo magkakasundo ni Ma'am Letty, ano ma'am? Kahit kailan hindi ako makikipagkasundo sa kabit ng papa ko. Kinasusuklaman ko siya. Kung hindi niyo po mamasamain, paano naman po ang papa niyo? Hindi niyo po ba siya kakausapin? Pag-iisipan ko pang bagay niyan. Sige po, aalis na ako. Sige po, ingat po ma'am. Ipinagpatuloy ko ang pag-ikot sa bayan at nagtanong-tanong ako sa bawat taong nadaanan ko. At napansin kong karamihan sa kanila ay naniniwalang kagagawan nga ng aswang ang sunod-sunod na patayang naganap sa bayan namin. Nabalot ng takot ang mga tao. At ayon sa kwento nila, 6:00 pa lang ng gabi ay naghahapunan na sila at nagsasara na ng kabahayan. Wala na raw lumalabas sa gabi dahil sa takot nilang makasalubong ang aswang. May nakausap rin akong mga taong nakasalubong ang nasabing halimaw. Mahaba raw ang kulay puti nitong buhok, nanlilisik ang mga mata at may mahahabang kuko. Sa kabilang banda may mga tao rin akong nakausap na hindi naniniwalang kagagawan to ng aswang. Malakas ang kutob nila na may isang kriminal na gumagawa ng lahat ng ito. At imbis na ituon ang atensyon sa paghahanap ng aswang, mas dapat raw na imbestigahan ng kapulisan ang kriminal na ito. Inaabot ng ilang oras ang pag-iikot at pag-i-interview ko sa mga tao. Marami akong nakuhang mga impormasyon at opinyon sa kanila, pero hindi pa rin sapat ang mga ito para maniwala akong may aswang nga. Plano kong mag-interview pa sa mga susunod na araw. Pero umuwi na muna ako bandang 2:00 ng hapon dahil napagod na ako sa pag-iikot. Habang papunta ako sa kwarto ko ay napahinto ako sa harap ng silid ni Papa. Ewan ko ba kung anong nangyari sa akin at bigla akong pumasok doon. Aaminin kong may isang bahagi ng pagkatao ko na gusto siyang makausap. Pero may isang bahagi naman ang nagsasabi na hindi pa ako handa para dito. Sino yan? Ako po ito, si Sally. Ay, totoo pala ang sinabi ni Letty sa akin kanina. Narito ka. Mabuti naman at naisipan mong umuwi sa wakas. Nandito lang ako para sa trabaho. Kaya huwag niyong iisiping umuwi ako dito para makita kayo. Hindi ka pa rin nagbabago. Napakatigas pa rin ang puso mo. Kanino ba ako nagmana? Hanggang ngayon ay napakataas pa rin ang tingin mo sa iyong sarili. Galit ka pa rin ba sa akin? Ano sa tingin mo? Hindi porket may sakit ka ipatatawarin na kita. Lalo na't ni minsan, hindi ka naman humingi ng tawad sa akin. Bakit ko kailangan magpakumbaba sa iyo? Ako ang ama dito at anak lang kita. Hindi ka pa rin nagbabago pa. Nangihina ka na nga dahil sa isang sakit na hindi mo matukoy kung ano. Napaka-arogante mo pa rin. Bakit kaya hindi mo tanggapin ang mga pagkakasala mo at humingi ka ng tawad sa Diyos? Baka sakaling may pag-asa ka pang makapasok sa langit. Anong ginagawa mo rito?
Wala na ba akong karapatang kausapin ang sarili kong ama? Tinuturing mo pa rin pala siyang ama. Nagbalik ka lang ba dito? Para pabigatin ang aking kalooban? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon ko ngayon? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng salitang karma? Kung oo, pues, ito nang kinakaharap mo ngayon. Bastos ka! Bawiin mong sinabi mo! Sino ka para sampalin ako? Para yan sa mga kasalanang ginawa mo sa akin at sa mama ko. Kung tutuusin, kulang pa yan bilang kabayaran sa mga nagawa mo. Pero naniniwala ako na kagaya ni Papa, darating din ang tamang panahon na haharapin mo ang karmang nakalaan para sa'yo. Lumabas ka na rito. At wag mo na ulit lalapitan ng asawa ko. Hindi mo na ako kailangang utusan. Dahil lalabas talaga ako dito. At huwag kayong mag-alala. Hindi na rin ako magtatagal sa bahay na ito. Ano pa? Bakit niyo naman pinagdududahan si Letty? Ito pong akin ay pagdududa at haka-haka lang naman. Wala pa naman po akong ebidensya. Pero talagang nakakapagtaka lang na palagi siyang umaalis ng bahay gabi-gabi. Malay natin, may tinatagong ang milagrong babaeng yon. Hindi kaya, ma'am, siya ang gumagalang aswang dito sa atin. Mang Tonyo talaga pala biro. Alam niyo po, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa pamilya namin, naniniwala akong isa siyang halimaw. Pero aswang, parang malabong sinasabi niyo. Masama po kasi ang kutob ko dyan kay Ma'am Letty. Malakas po ang pakiramdam ko na may tinatago siyang madilim na sekreto. Oo. Sigurado akong meron siyang tinatago. Posible may ibang lalaki yan. Kaya siya palaging umaalis tuwing gabi. Tingin niyo po? Ano pa bang pwedeng dahilan sa pag-alis niya gabi-gabi? Ang kapal talaga na mukha ng babaeng yon. Kabit na nga siya ni Papa. Ngayon naman, siya nang nagtataksil dito. Ay, kawawa naman pala si Don Ricardo. Huwag mo siyang kaawaan. Ginusto niyang lahat ng to. Pero ma'am, Nasaksan niyo kung paano niya nilokot sinaktan ng mama noon. Kaya kung pinaglalaroan siya ni Letty ngayon, ito na sigurong karma niya sa lahat ng mga kasalanan niya. Hindi na nakasagot pa si Mang Tonyo sa akin dahil naramdaman siguro niya na hindi na magbabago pa ang isip ko. Siguro nga'y sumusobra na ako sa puntong yon. Pero puno talaga ako nun ng galit at hindi ko mahanap ang kapatawaran sa puso ko. Kinagabihan ay hindi ako natulog ng maaga. Gusto ko kasing makita mismo ang sinabi ni Mang Tonyo sa akin. Bandang 11:00 ng gabi ay dumungaw ako sa bintana at nakita ko si Letty na naglalakad palabas ng mansyon. Nagpalingalinga siya sa paligid at para bang sinisiguro na walang ibang nakakakita sa kanya. Ilang saglit lang ay mabilis na siyang sumakay sa kotse niya. Hindi naman po ako nag-aksaya ng panahon at mabilis ko siyang sinundan. Kaagad akong bumaba at lumabas ng bahay at ilang saglit lang ang nakalipas ay nagmamaneho na ako ng kotse. Palihim ko siyang sinundan pero hindi ako masyadong dumikit para hindi niya mapansin na minamanmanan ko siya. Hanggang sa napansin kong bigla siyang huminto sa gilid ng isang madilim na daan. Ipinark niya ang kotse sa lilim ng isang matandang puno at malapit sa isang bakanting lote. Hininto ko naman ang kotse ko at bumaba upang tingnan kung ano ang ginagawa niya doon. Bakit walang tao sa loob ng kotse niya? Saan kaya siya nagpunta? Sigurado ako nandito siya kanina at nagmamaneho. Bakit bigla siyang nawala? Ano ba talagang lihim ng babaeng yon? Bakit parang napaka-misteryosa niya? Uuwi na muna ako ngayon. Pero hindi pa kami tapos. Sisiguraduhin kong malalaman kong sikreto niya. At sa oras na malaman ko kung ano ito, kumanda siya sa akin. Sa point na yon ay kumbinsido akong may ibang lalaki si Letty. At talaga namang determinado akong mapatunayan ito at maisiwalat ang kataksilan nito. Gusto kong ipamukha kay Papa na mali siya ng babaeng pinili. Gusto kong maramdaman rin niya ang naramdaman ni Mama noon. Pagka-uwi ko sa bahay
ay dumiretso ako sa banyo at nag-shower. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na balang araw ay malalaman ko rin ang lahat ng dapat kong malaman. Ngunit nagtaka ako dahil habang binabanlawan ko ang braso ko ay napansin kong naging kulay pula na ang aking katawan. Naliligo na pala ako sa dugo. Sino yan? Anong kailangan mo sa akin? Kung sino ka man, tigilan mo na ako. Hindi mo ako matatakot. Sally Ineng, narinig kitang sumisigawan nung nangyayari sa'yo. Aling Sonia, yung shower po. Oh, anong problema sa shower? Nagtaka ako dahil bigla na lang bumalik sa normal ang lahat. Nawala na ang mga dugo na kanina'y bumahalot sa buong katawan ko. Napaupo naman ako sa sahig dahil sa labis na panghihina ng tuhod ko. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak, dulot ng matinding takot. Kaagad namang kumuha ng tuwalya si Aling Sonia at ibinalot ito sa akin. Shh, tahan na. Huwag ka nang matakot. Sigurado po ako sa nakita ko. Naliligo po talaga ako ng dugo kanina. Dulot lang yon ng pagod, Ineng. May narinig din po akong babaeng umiiyak. Walang ibang tao dito. Walang kahit sinong umiiyak. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na lang. Tinulungan niya akong punasan ang basa kong katawan. Pagkatapos ay tinulungan rin niya akong magbihis. Bago ako pinahiga sa kama. Hindi rin niya ako iniwan hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Dumiretso ako sa may garden para magpahangin. Sakto naman na naabutan kong nakatayo doon si Letty at nakatingin sa kawalan. Napansin kong parang maputla siya at nanlalalim ang paligid ng kanyang mga mata. Para bang hindi pa nakakapagpahinga. Saan ka galing? Anong ibig mong sabihin? Pwede ba? Huwag ka na magmaang-maangan. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Saan ba ako galing? Siyempre, galing ako sa kwarto. Kagigising ko lang. Hindi ka mukhang bagong gising. Sa itsura mo ngayon, halatang hindi ka pa nakakatulog. Pwede ba, Sally? Wala akong panahon para sa mga walang kwentang bagay. Dediretsohin na kita. Saan ka galing kagabi? Nakita kitang lumabas ng bahay at sumakay sa kotse mo. At wag na wag kang magsisinungaling. Dahil sinundan kita. Ano? Hindi mo napansin na sinundan kita. Dahil naging maingat ako. Pero nakapagtataka. Nakita ko ang kotse mo na nakapark malapit sa isang madilim na bakanting lote. At nung tingnan ko ang kotse mo, wala ka na sa loob nito. Imposible ang sinasabi mo. Saan ka kaya nagpunta nang bumaba ka ng kotse? Kanino ka kaya nakipagkita? Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ako lumabas ng bahay kagabi. Pwede ba? Tigilan mo ng pambibintang ng kung ano-ano sa akin. Wala ka na yata sa katinoan eh. So, dahil wala kang maisip na excuse, palalabasin mo na lang na nababaliw ako? Napakahusay mo talagang babae ka. Talaga namang wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Hindi kaya may iba kang karelasyon? Ang kapal ng mukha mong pagbintangan ako? Kung meron man ditong makapalang mukha, sinisigurado ko sa'yong hindi ako yon. Sino ba sa atin ang kabit? Hayop ka. Ayaw mo talaga akong tigilan. Binabalaan kita. Kung ano man ang milagrong ginagawa mo, balang araw mauhuli rin kita. At oras na malaman kong sikreto mo, hindi ako magdadalawang isip na isiwalat ito. Baka sa mukha niya ang guilt. Alam kong nagsisinungaling siya sa akin at natatakot siyang malaman ko ang katotohanan. Kahit ilang beses pa siyang magsinungaling sa akin, ay hindi niya ako maluloko. Kilala ko ang pagkatao niya at hindi niya mabibilog ang isip ko. Pasensya ka na, Ineng. Hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap niyo ni Ma'am Letty. Ayos lang po. Totoo bang sinundan mo siya kagabi? Opo. Masyadong delikadong ginawa mo. Alam mong wala nang lumalabas dito tuwing gabi dahil natatakot sa aswang. Gusto ko lang pong malaman kung anong lihim ng babaeng yon. At kung ano man yon, mukhang napakahalaga talaga ng dahilan kung bakit siya lumalabas ng bahay ng 10 oras ng gabi.
na hindi niya inisip ang tungkol sa gumagalang aswang. Sa bagay, pareho kayong hindi naniniwala sa aswang. Kaya siguro pareho kayong hindi natakot lumabas kagabi. Pero kahit na, mas mabuti pa rin kung magiging maingat kayo. Ining, huwag mo nang uulitin yon ha. Ipangako mo sa akin na hindi ka nalalabas sa gabi. Opo, at alam kong gusto mong malaman ang lihim ni Ma'am Letty. Pero may mga bagay sa mundong ito na mas mabuti kung hindi na lang natin malalaman. Dahil masyadong madilim at mapangan. Ano pong ibig niyong sabihin? May nalalaman po ba kayo tungkol sa kanya? Wala na ba? Gusto ko lang na mag-ingat ka. Kapansin-pansin ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Pero hindi ko na lang siya pinilit na magsalita. Bilang isang tapat na kasambahay ng pamilya namin, naiintindihan ko kung ayaw niyang makisali sa problema namin. Gusto lang naman niyang magtrabaho ng maayos, kaya masyadong unfair kung idadamay ko siya sa issues namin. Pero hindi pa rin talaga matanggal sa isip ko ang mga sinabi niya. Ano kaya ang nalalaman ni Aling Sonia tungkol sa madrasta ko? Kinagabihan ay maaga akong natulog. Pero nagising naman ako ng madaling araw dahil sa malakas na kulog at kidlat. Dahan-dahan akong bumangon at kumuha ng malaking tela para tabunan ang malaking salamin na nasa harap lang mismo ng kama ko. Pero natigilan ako. Bago ko pa man ito natakpan ay may nakita na ako mula sa likod ng aking refleksyon. Sa umpisa ay mukha lang itong isang malaking anino. Pero di nagtagal ay unti-unting nabuo ang itsura nito. At nakita ko ang isang dugoang babae na nakatayo sa aking likuran. Malalim ang titig niya sa akin. Bakas ang pagdadalamhati sa kanyang mukha. At narinig ko ang malalakas niyang hikbi. Gusto kong sumigaw pero halos walang lumalabas na boses sa bibig ko. Para akong ipinako sa kinatatayuan ko. Kaya naman pumikit ako at nagdasal. Hindi ko rin napigilan ang pagpatak ng luha ko dahil sa takot. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakapikit at nagdarasal. Pero nakahinga ako ng maluwag dahil wala na ang babaeng yun nang idilat ko ang mga mata ko. Mabilis naman akong tumakbo palabas ng kwarto para humingi ng tulong. Pero napahinto ako sa harap ng silid ni Papa nang marinig ko ang boses nilang dalawa ni Letty na nag-uusap. Tama na, ayoko na. Mahal, pakiusap. Huwag mo na akong pahirapan. Kainin mo na to. Hirap na ako. Gusto ko na lang mamatay. Hindi ka pa maaaring mamatay. Alam mo yan. May misyon ka pa sa mundong to. Mahina na ako. Kaya nga kailangan mong kumain, di ba? Para lumakas ka na ulit. Ayoko na kumain yan. Akala ko ba paborito mo to? Hindi ko paborito yan. Pinandidirihan ko ang pagkain yan. Nakakasuka. Nagtaka ako kung bakit niya pinipilit na kumain si Papa ng madaling araw. Pero hindi na ako nag-usisa dahil wala naman akong alam sa routine nila. Si Letty ang mas nakakaalam ng kondisyon ni Papa. Kaya naman bumaba na lang ako sa kusina. Naabutan ko naman doon si Aling Sonia na nagtatadad ng karne. Aling Sonia, bakit ngayon yung ginagawa yan? Madaling araw pa lang. Ipagpabukas niyo na lang yan. Aling Sonia, naririnig niyo po ba ako? Tsaka ang dilim-dilim dito oh. Bakit hindi niyo binuksan ng ilaw? Baka mahiwan yung daliri niyo. Huwag mong bubuksan ng ilaw, po? Pero hindi ko na ito maaaring ipagpabukas. Mahalagang bagay ang ginagawa ko. Kaya kailangan ko itong matapos ngayon. Karne lang naman po yan. Sigurado akong hindi yan masisira kung ilalagay niyo sa freezer. Magpahinga po muna kayo. Di maaaring magutom at manghina si Don Ricardo. Po? Tumindig ang mga balahibo ko sa mga sinabi ni Aling Sonia. Para kasing wala siya sa kanyang sarili at kung ano-ano na lang ang sinasabi. Patuloy rin siya sa pagtadtad ng karne kahit napakadilim ng paligid.
Kinabahan ako dahil baka aksidente niyang masaktan ang sarili niya. Sa gitna ng pakikipag-usap ko sa kanya ay bigla namang dumating si Letty. May dala itong pinggan na wala ng laman. Tinaasan niya lang ako ng kilay at nilagpasan. Ako na dyan. Kaya ko na po ito, ma'am. Ang sabi ko, ako na dyan. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Masusunod po. Mausay. Ni hindi ako nilingon ni Aling Sonia at dire-diretsyong bumalik sa kwarto niya. Para bang wala siyang sariling isip at sunod-sunuran lang sa mga gustong mangyari ni Letty. Lalo akong nagtaka sa mga nangyayari. Bakit bigla na lang nagkaganon si Aling Sonia? Anong ginagawa mo dito? Madaling araw na, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Ano bang meron? Bakit ngayon niyo ito ginagawa? May mga bagay na hindi mo maiintindihan dahil matagal kang nawala. Kagaya ng ano? Ang papa mo, kakaibang sakit niya. May mga gabi na bigla siyang nakakaramdam ng kakaibang gutom. Hindi rin namin ito may paliwanag eh. Pero isang gabi, natagpuan ko siya rito sa kusina na kumakain ng hilaw na karne. Ano? Hilaw na karne lang ang kinakain niya. Ayaw niya ng ibang pagkain. At pag hindi niya nakukuha ang gusto niya, sinusubukan niyang kainin ng sarili niya. Ano nangyari ito sa kanya? Hindi ko alam. Wala nakakaalam kung anong sakit niya. Pero wala akong magagawa kundi ibigay ang gusto niya. Dahil kung hindi, maaari niya itong ikamatay. At hindi ko kaya mawala siya sa akin. Anong klaseng karneng pinapakain mo sa kanya? Karne ng baboy, ano pa ba? Parang hindi naman karne ng baboy ang tinatadad mo ah. Ibang itsura. Kung ano-ano na lang talagang pumapasok sa isip mo. Lahat na lang ba ng bagay pagdududahan mo? Pero Kung wala kang planong tulungan ako, bumalik ka na lang sa kwarto mo at matulog. Aswang Radio. Aba, teka lang naman. Ano ba talaga yung karneng yan? Karne ba talaga yun ng baboy? Naku, parang may something po yan. Naku. Pwede ba yung pangsangyo? Hoy! That's the $1 million question. Kasi kung di yan pwedeng pangsangyup, pas kami dyan. Oy, pero seriously, habang tumatagal ang kwento, ay parami rin ang parami ang mga katanungan sa isip ko. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Huwag mo na Sige, kagaya na lang ng lihim na tinatago nitong si Letty. Ano nga kaya ang rason kung bakit siya lumalabas ng bahay sa kailaliman ng gabi? Bakit ka ba Hindi kaya call center agent siya. Hindi, joke lang. Ba? Medyo joker ka sa part na yun, ha? Pero ang mas nakakapagtaka, bakit basta-basta na lang niyang iniiwan yung kotse niya? Tama nga kaya ang hinala ni Sender na nakikipagkita siya sa ibang lalaki? Aba, ang kapal naman ang mukha niya kung ganon. Ay, galit ka? Nag-umpisa siya sa pagiging kabit eh. Tapos ngayon, cheater naman siya. Ano to? Pinakyaw niya na lahat. Mismo. Kayo po, ano sa tingin nyo ang lihim ni Letty? May iba ba siyang lalaki? O baka naman may iba pang dahilan ng paglabas niya sa gabi? Hindi kaya siya yung aswang, Poy? Malay natin, di ba? Pero may isa pang tanong na naglalaro sa isip ko eh. Ano yun? Ano ang meron sa papa ni Sender? Ano nga kaya talagang sakit niya? Bakit ilaw na karne lang ang kinakain niya? At bakit kinakain niya ito ng madaling araw? Ang ganun weird talaga. naman! Diet siya. At saka umabot pa talaga sa point na muntik niya nang kainin ang sarili niya. Oh, weird. Ew. Nakakadiri. Anong klaseng sakit ba ang meron yung papa niya? Sige nga. Mga kaaswang radio, baka may isa sa inyo dyan ang makakapag-diagnose sa papa niya. Tawa ka ng tawa. Ginawa mo pang doktor yung mga listeners natin, Pao eh. Malay naman natin, baka alam nila ang sagot. Basta ako may theory ako May theory akong pumapasok sa utak ko. Pero, quiet lang muna ako. Ako rin. Silent type muna ako ngayon. Silent type pa talaga tayo sa lagay na to. Pero alam mo, Poy, bukod doon sa dalawang tanong natin, may isang bagay pa akong gustong pag-usapan. Ano yan, Pao? Spill mo na.
Ano ang masasabi niyo sa pagkimkim ni Sender ng galit sa kanyang ama? Tama lang ba ito considering na malaki ang kasalanan nito sa kanilang mag-ina o sa tingin niyo ba ay masyadong matigas ang puso niya? Interesting nga ang tanong na yan, Pao. Kasi kahit masama na ang lagay ng kalusugan ng papa niya, hindi niya pa rin ito magawang patawarin. Tama. Hindi rin natin siya pwedeng i-judge. Kasi hindi natin alam kung gaano kalalim ang sugat na iniwan nito sa puso niya. Oh. Kaya interested ako kung ano masasabi ng ating mga kaaswang radio dito. At syempre, habang naglalabas kayo ng mga saloobin nyo, pakitulungan na rin po kaming i-report ha, yung mga YouTube channels na nagnanakaw ng mga kwento namin. Nako, kung may kakilala po kayong mga aswang, ipakain nyo na po ang mga magnanakaw na yan sa aswang. Please lang! Agree! Maraming salamat po ha sa mga patuloy na nagre-report sa kanila. Na-appreciate po namin ang tulong ninyo mga kaaswang radio. Isang malaking thank you din po sa lahat ng mga nagla-like, nag-share, and subscribe dito sa ating munting channel. At dahil dyan, hindi na namin kayo bibitinin. Correct! Kaya what are we waiting for? Ituloy na natin ang kwento. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Hindi kita maintindihan, Ine. Anong sinasabi mong nakita mo ko kaninang madaling araw na nasa kusina? Nagpapahinga na ako niyan. Nagtatagdad po kayo ng karne at parang wala sa sarili. Ay nako, Ining naman. Matanda na ako pero hindi pa ako ulyanin. Alam ko pa naman kung anong ginagawa ko. Pero po, sige nga, Aber. Bakit naman ako magtatagdad ng karne kahit madaling araw na? Pwede ko namang ipagpabukas ang bagay na yan. Hindi ko rin po alam. Kaya ako nga po kayo tinatanong ngayon eh. Tapos nang pinahinto kayo ni Letty, sumunod ka kaagad na para bang manipulado niyang pag-iisip mo. Pasensya na pero imposible talaga ang sinasabi mo. Lalo akong nagtaka dahil hindi na maalala ni Aling Sonia ang mga nangyari. Naramdaman ko ring hindi lang siya nagpapanggap. Totoo talagang hindi niya maintindihan ang mga sinabi ko dahil baka sa mukha niya ang pagkalito. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya ito maalala. Kaya naman kinausap ko si Mang Tonyo dahil baka may kondisyon si Aling Sonia na hindi ko nalalaman. Hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong bagay, ma'am. Bakit po? Ano pong nangyari noon? Dati po kasi, nagkaroon kami ng away ng asawa ko. Kaya para magpalamig, ay umalis muna ako sa amin. Malalim na ang gabi noon. At dahil hindi pa naman kumalat ang balita noon tungkol sa aswang, hindi ako natakot na pumunta dito sa mansyon. Bandang 11:00 na siguro nang makarating ako dito. Naisip kong matulog na lang sa may sala. Pero napansin kong may tao sa kusina. Nakita mo din ba si Aling Sonia doon? Oo. At kagaya ng nakita mo, naabutan ko siyang nagtatagtad ng karne. Tinawag ko siya pero parang hindi niya ako naririnig. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya. Ganyan-ganyan siya kaninang madaling araw. Para bang wala siya sa sarili. Nagsasalita siya, ma'am, pero pabulong. Kaya hindi ko gaanong marinig. Pero may isang bagay akong naintindihan sa mga sinabi niya. Ano daw? Hindi raw maaaring magutom si Don Ricardo. Tumindig ang balahibo ko at namilog ang mga mata nang maalala kong ito din ang narinig ko kay Aling Sonia. Lalo lang dumami ang mga tanong sa isip ko nung oras na yon. At malakas ang kutob ko na si Letty lang ang makakasagot ng mga ito. Sa totoo lang po, ayoko lang talagang mangimasok. Pero yaman din lang na napag-usapan na natin ito. Malakas po ang hinala ko na may kinalaman si Ma'am Letty sa lahat ng ito, ma'am. Bakit mo nasabi yan? Hindi ko po maipaliwanag, pero masama ang kutob ko sa kanya. Para bang walang magandang gagawin si Ma'am Letty. Alam kong hindi siya mabuting tao. Pero paano naman niya magagawang kontrolin ang pag-iisip ni Aling Sonia? Mukhang sabay sa demonyo yata, yang madrasta nyo, ma'am. At alam nyo po, hindi ako naniniwalang hindi niya alam kung ano ang sakit ng papa nyo. Ano naman ang rason niya para itago ang totoong kondisyon ni Papa? Para sa kayamanan, nakakapagtaka lang po kasi na nagkaganyan si Don Ricardo mula nung nagsama sila.
nung umalis po kayo dito sa mansyon, ay unti-unti na rin bumagsak ang kalusugan ng papa nyo. Habang lumilipas ang panahon, ay mas naging mahina siya hanggang sa umabot na nga sa ganitong punto. Tonyo, hinahanap ka ni Ma'am Letty. May pupuntahan siya sa bayan. Ipagmaneho mo raw siya. Ay sige po. Hindi ko rin sinasadyang marinig ang huling bahagi ng usapan niyo. At hindi ko ito nagustuhan. Pasensya na po, Aling Sonia. Wala akong pakialam sa opinyon mo sa mga abo natin. Pero hindi tama na i-chismis mo ang buhay nila. Ako pong nagtanong sa kanya. Maski nainig, mali pa rin ang ginawa niya. Sige na, Tonyo. Hinihintay ka na ni Ma'am Letty. Muli akong nag-interview nung araw na yon. Kagaya nung isang araw ay hati pa rin ang opinyong nakuha ko mula sa mga tao. Pero lahat sila ay nababalot ng takot dahil sa sunod-sunod na krimeng naganap sa bayan. Para kasing hindi na normal ang buhay nila nang dahil sa mga pangyayaring ito. Pero isang bagay po ang pumukaw ng atensyon ko sa araw na yon. May isa akong na-interview na tindero ng taho. Dati-rati raw ay nagtitinda siya ng balot sa gitna ng gabi at hindi niya makakalimutan na nakita niya ang isang aswang na pumasok sa loob ng mansyon namin. Kinwento niya ito sa iba pero wala naman daw naniwala sa kanya hanggang sa lumipas ang ilang araw at nag-umpisa na ang sunod-sunod na patayan. Binalaan ako ng matanda. Hindi raw ito sigurado kung ano ang koneksyon ng aswang sa mansyon namin. Pero malakas ang pakiramdam nito na may mali sa mansyon namin. At kailangan kong magdoble ingat. Dahil dito ay parang wala ako sa sarili habang nagmamaneho ako pauwi. Ayokong paniwalaan ang sinabi ng matanda pero hindi ko pa rin talaga maiwasang matakot. Hanggang sa hindi ko namalayang nakauwi na pala ako. At laking gulat ko nang maabutan ko si Papa sa may bakuran namin. Nakaupo siya sa wheelchair habang nagpapahangin. Kasama naman niya si Aling Sonia at Letty na parehong nandun para pagsilbihan siya. Isang magandang balita ini. Mukhang kahit papano'y bumubuti ng kondisyon ng papa mo. Siya mismo ang nagsabi na gusto niyang lumabas. Alam mo ba kung gano'ng katagal na ang huling beses na lumabas siya ng kwarto? Ni hindi nga inakalang makakaya pa pala niyang bumangon. Kaya sobrang saya ko ngayon. Anak, masaya ako nakauwi ka na. Saan ka pa galing? Nag-interview ka na naman pa tungkol sa aswang? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, nagsasayang ka lang ng oras? At ilang beses ko rin bang sasabihin sa'yo na wala akong pakialam sa opinyon mo? Ay, tama na yan. Sa tingin ko hindi ito ang tamang panahon para sa pag-aaway nyo. Isa itong napakagandang araw kaya wag nating sirain. Tama si Sonia. Masaya ang araw na to kaya sali aking anak. Gusto ko sanang kunin ang pagkakataong ito para makipag-ayos sa iyo. Nagpapatawa ka ba? Ano sa tingin mo? Ganon-ganon na lang yun? Ang tagal na doon, anak. Isa pa matanda na ako at konti na lang ang natitira kong araw sa mundo. Kaya huwag nating itong sayangin sa pagkaaway natin. Gusto kong tanggapin mo ang mga kasalanan mo. At humingi ka ng tawad sa mismong puntod ni Mama. Matanda ng papa mo. Hindi na magandang kondisyon niya. Kaya hindi na tama kung papupuntahin pa natin siya sa puntod ng mama mo. Nakabangal at nakalabas na nga siya ngayon, di ba? Wala akong nakikitang dahilan para hindi niya magawang gusto ko. Maswerte pa nga siya at ito lang ang hinihingi ko sa kanya. Kasi kung wala lang siyang sakit, paluluhurin ko siya sa puntod ni Mama habang humihingi siya ng tawad. Napakatigas talaga ng puso mo. Dahil sa inyo, kaya ako nagkaganito. Tama na yan. Itigil niyo na ang pag-aaway ninyo. Sige anak, gagawin ko ang lahat para lang magkaayos tayo. Pero mahal. Pero sa ngayon, hayaan mo muna sana akong makasama ka. Gusto kong makasabay ka sa hapunan mamayang gabi. Pwede ba yon? Hindi ko alam. Kahit pagbigyan mo man lang sana ako sa bagay na yan. Sabik na akong makapiling ka. Sige na anak. Nakikiusap ako sa iyo.
Nagpapakumbaba ng iyong papa. Sana naman ibaba mong pride mo kahit ngayon lang. Iding, naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng iyong galit. Hindi kita masisisi kung bakit ka nagkaganito. Pero sana'y mahanap mo sa puso mo ang kahit konting awa para sa iyong ama. Okay, sige. Pagbibigyan kita. Pero ngayon ko lang ito gagawin. At hindi tayo magkakaayos hanggat hindi mo ginagawang hinihingi ko. Hindi ko na sila pinagsalita at dere-derecho ko na silang tinalikuran. Sa totoo lang ay hindi rin ako sigurado kung tama ba ang gagawin ko. Pero wala naman sigurong masama kung pagbibigyan ko siya ng isang beses. Hindi naman ako ganun kasamang anak. Kaya kung gusto niya akong makapiling kahit sandali, ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Kakapasok ko lang ng mansyon nang bigla kong nakasalubong si Mang Tonyo. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha pero hindi ko maipaliwanag kung bakit. Kinausap niya ako at inabutan ng isang kwintas na may malaking crucifix. Ma'am, malakas po ang kutob ko na kakailanganin niyo ito. Bakit po? Hindi ko po kayo maintindihan. Binditado po ang krusipeyong ito. Kaya alam kong malaki ang may tutulong nito sa inyo. Para saan po? Basta po, mag-ingat kayo. Teka lang, Mang Tonyo. Ayoko po makialam dahil natatakot rin ako para sa sarili ko at sa pamilya ko. Pero ma'am, ipagdarasal ko po kayo. Tinalikuran ako ni Mang Tonyo na para bang nagmamadali. Napatitig naman ako sa iniwan niyang kwintas. Hindi ito yung tipong fancy o mamahaling tingnan. Mukha pa nga itong luma at para bang nanggaling pa sa mga ninuno ko. Yung kadena nito ay manipis lang pero halatang matibay. Kulay silver na medyo madilim na dahil siguro sa katagalan. Pero yung pendant ang pinakakumuha ng atensyon ko. Isang crucifix na kakaiba ang pagkakagawa. Yung mismong krus ay gawa sa parang maitim na kahoy o bato. At yung imahe naman ni Jesus ay hindi nakapako kundi parang nakaukit lang doon. Nakatingin ng diretsyo pero parang may lumang ginto na nakabalot sa paligid ng krus. Nilagay ko sa bandang dibdib ko ang crucifix at isinuot ko ito. Hindi ko man lubusang naiintindihan ang sinabi ni Mang Tonyo pero naniniwala naman akong kaya nga akong protektahan ng binigay niyang kwenta sa akin. Dumiretso na ako sa kwarto ko para makapagpahinga bago ang hapunan mamaya. Pero laking gulat ko sa naabutan ko pagbukas ko ng pinto. Aling Sonia, anong ginagawa niyo dito? Magkasama lang kayo ni na Papa kanina sa may bakuran nililinis ko lang ang kwarto mo. Ano kayo nakapunta dito ng ganito kabilis? Kailangang malinis ang buong mansyon. Teka lang po, Aling Sonia? Mahalagang mapanatili ko ang kalinisan ng mansyon. Kagaya ng estado niya nung madaling araw ay parang nawala na naman sa sarili niya si Aling Sonia. Patuloy lang siya sa pagwawalis pero yung galaw niya ay parang robot na walang kahit anong emosyon. Mabagal ang kilos niya, may bigat, tapos yung mata niya ay nakatitig sa kawalan. Para siyang nakadisconnect sa mundo. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya. At dito na naganap yung pinaka nakakakilabot na sandali. Bigla siyang tumigil sa pagwawalis. Unti-unti siyang lumingon sa akin. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na si Aling Sonia ang nakita ko. Naging kulay itim ang mga katawan niya. At parang walang kaluluwa. Mabilis pa sa 4:00 na binitawan niya ang walis at hinawakan ang braso ko ng napakahigpit. Naramdaman ko yung lamig ng kamay niya. Yung lamig na hindi lang galing sa temperatura, kundi parang galing sa ilalim ng lupa. Aling Sonia? Huwag mong hayaan magtagumpay ang aking ina. Anong ibig mong sabihin? Tulungan mo akong mailigtas ang kaluluwa niya sa impyerno. Hindi kita maintindihan. Humigpit ng humigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Sinubukan ko siyang itaboy pero sadyang mas malakas siya.
Kaya naman sumigaw na ako ng malakas para humingi ng tulong. Parang tumalon yung puso ko sa lalamunan ko nang dahil sa takot. Sa wakas ay naitulak ko na rin siya palayo sa akin. Napaatras ako at natumba pa sa sobrang taranta. Naramdaman ko namang umiinit sa dibdib ko yung crucifix na bigay ni Mang Tonyo. Agad namang bumukas ang pinto at dumating si Mang Tonyo at Letty. Pero bago pa sila makalapit, ay may mas kakaibang nangyari na mas nagpagulat pa sa akin. Bigla kasing lumambot ang ekspresyon ni Aling Sonia habang pumapatak ang mga luha. Napasinghap naman ako nang lumuhod siya sa harap ni Letty. Anong ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod sa akin? Iday, bakit kanya tinatawag na inay? Ewan ko sa matandang to. Wala na yata to sa katinoan eh. Iday, nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na ito. Hindi ka masama. Huwag mong hayaang masunog ang kaluluwa mo sa impyerno. Tumahimik ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tahimik na nilapitan ni Letty si Aling Sonia. Seryoso ang tingin niya dito pero parang may dalang kakaibang lungkot. Paglapit niya dito ay dahan-dahan siyang yumuko. Inilapit niya yung bibig niya sa tenga ni Aling Sonia at may ibinulong. Hindi ko narinig kung ano dahil sobrang hina nito. Pero pagkatapos ng bulong na yon ay parang biglang nawala ng puwersa si Aling Sonia. Pumikit ito at nawala ng malay sa sahig. Dali-dali naman itong dinaluhan ni Mang Tonyo. Binuhat nito si Aling Sonia na parang isang sako ng bigas sa sobrang gaan at dinala na sa kwarto nito. Naiwan naman kaming dalawa ni Letty na nagkatinginan sa isa't isa. Anong nangyari sa kanya? Mukha bang alam ko kung anong nangyari? Anong ibinulong mo sa kanya para mawali siya ng malay? May mga bagay na hindi mo na kailangang malaman. Balisa ka. Hindi mo man ito aminin. Pero nararamdaman kong wala ka sa sarili mo. Apektado ka sa mga sinabi ni Aling Sonia. Wala kang alam. Kaya mas mabuti kung mananahimik ka na lang. Hindi natanggal sa isip ko ang nangyari kanina kay Aling Sonia. Hindi ako yung tipo ng tao na naniniwala sa mga paranormal na bagay. Pero wala akong ibang maisip na eksplanasyon sa nangyari kanina, kundi sinapian ng espiritu si Aling Sonia. Sinubukan ko itong tanggalin sa isip ko, pero sadyang napakahirap gawin nun. Hindi na ako nakapagpahinga, kaya naman kinagabihan ay maaga na akong bumaba para sa hapunan namin. Napadaan ako sa kusina at laking gulat ko nang makita ko doon si Aling Sonia na abala sa pagluluto. Napakunot noo ako at nilapitan siya. Aling Sonia? Hindi ba dapat nagpapahinga kayo ngayon? Hindi. Kailangan ko kayong ipagluto. Mahalaga ang gabing ito para sa inyo. Mas mahalaga po ang kapakanan nyo. Kaya ko ito. Huwag kang mag-alala sa akin. Tutulungan ko na po kayo. Kaya ko na sabi ito eh. Huwag mo akong pakikialaman, Sally. Biglang nanlisik ang kanyang mga mata at galit na galit sa akin. Hinarap niya ako at gaya kanina, parang wala na naman siya sa sarili niya. Nag-iba ang kanyang boses, mas mabigat, mas malalim at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tapos kinuha niya yung pinakamahaba at pinakamatulis na kutsilyo sa cutting board. Wala siyang sinayang na oras at itinutok ito sa akin. Diyos ka pa! Aling Sonia, bitiwan niyo po yan! Bakit ka ba nakikialam sa akin? Gusto ko lang namang magluto. Concerned lang naman po ako sa inyo. Alam ko po kasing masama pang pakiramdam niyo. Umalis ka! Hayaan mo ako sa ginagawa ko. Aling Sonia, huminahon po kayo. Ako po ito si Sally. Please, kumalma lang po kayo. Nagmamakaawa ako at sinubukan ko siyang pakalmahin. Pero wala na siyang pakialam sa akin noon. Umangat yung hawak niyang kutsilyo. Niyakap ko naman yung braso niyang may hawak ng kutsilyo. Nag-agawan kami. Malakas si Aling Sonia kahit matanda na. Nahirapan akong talunin siya kahit nilabas ko na lahat ng lakas ko. Habang pinag-aagawan ang kutsilyo, ay bumangga kami sa ref.
Narinig ko naman yung malakas na tunog ng pagbagsak ng kutsilyo sa simento. Nakahinga na sana ako ng maluwag. Pero biglang dumoble ang takot ko sa sunod kong nakita. Aksidente kasi akong napatingin sa niluluto niya. Hindi ito karne ng baboy, hindi baka, at lalong hindi karne ng manok. Mga bahagi ito ng katawan ng tao. Nakita ko ang pira-pirasong laman na kulay rosas at puti na nag-uumpukan sa kawali. Parang may bilog ang mga dulo ng laman, parang mga karning hiniwa-hiwa. Napansin ko ring may mga lumulutang na daliri na may mga kukupa sa dulo. Sa gilid naman ng kalan, sa mismong cutting board, ay may nakita akong mga hiwang bilog na parang hita o braso. Maputi ang balat at may parang buto sa gitna. Sobrang perpekto ng hiwa na para bang eksperto ang gumawa. May malaking kaldero pa sa tabi. Tiningnan ko ito at may nakita akong mga piraso ng balat at parang buhok na lumulutang sa sabaw. Naramdaman ko ang pag-ikot ng sikmura ko. Napahawak ako sa bibig ko. Tumalikod ako kay Aling Sonia pero narinig ko siyang tumatawa. Malalim at nakakatakot. Bakit ganitong niluluto mo? Bakit parang gulat na gulat ka? Ay, Diyos ko! Masarap yan, Sally. Gusto mong tikman? Oh, bakit parang takot na takot ka naman? Anong ibig sabihin nito? Bakit siya nagluluto ng mga katawan ng tao? Matalino ka, Sally. Hindi mo na dapat tinatanong ang bagay na to. Sigurado akong may nabubuo ng ideya sa isip mo ngayon. Si Aling Sonia bang aswang na naghahasik ng lagim sa bayang ito? Diyan ka nagkakamali. Pero malapit ka na sa katotohanan. Diretsahin mo ako! Hindi aswang si Aling Sonia. Pero ginagamit siyang kasangkapan ng totoong aswang. Kung napapansin mo, bigla siyang nawawala sa kanyang sarili. Kagaya ngayon. Ito ay dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng isang aswang na kayang kontrolin ang kanyang isip. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga aswang? Siyempre, sinabi ko lang yan para hindi mo ako paghinalaan. Anong akala mo sa akin? Walang utak? Ikaw ang aswang? Sa wakas! Nakuha mo rin! Nanlaki ang mga mata ko sa realization na yon. All this time, nasa harap ko na pala ang aswang. Biglang nag-make sense lahat na nangyari sa akin. Kaya pala siya lumalabas tuwing gabi at kaya wala siya sa kotse niya nung sinundan ko siya. Malamang ay naghahanap na siya ng mabibiktima nung oras na yon. At kaya nagluluto si Aling Sonia ng mga katawan ng tao para may maipakain sa kanya. Bago pa man ako makapagsalita ulit, ay nilapitan niya na si Aling Sonia. Binulungan niya ang matanda at bigla itong kumalma hanggang sa nawala ng malay. Ngumisi naman siya at muli akong hinarap. Si Papa, anong ginawa mo sa kanya? Hindi ba't sinabi mong kumakain siya ng hilaw na karne? Totoo bang karne ng baboy talagang pinapakain niya sa kanya? O itong mga tong kinakain niya? Hindi na pangkaraniwang tao ang iyong ama. Isa na rin siyang aswang ngayon. Hinawaan mo siya? Napakahayop mo, Letty! Hindi ba sapat sa'yo ang pagsira mo sa pamilya namin? Kulang pa yan. Kulang na kulang pa. Sino ka ba talaga? At bakit mo ginagawang lahat ng to? Malaki ang atraso ng papa mo sa akin. Noong isa pa siyang general, alam mo naman siguro na marami na siyang naging babae, hindi ba? Noon pa man, pinagtataksilan niya na ang iyong ina. Alam ko yun. Maraming taong pinagtiisan ni Mamang kataksilan niya. Kaya nga ako galit na galit sa kanya, hindi ba? Isa sa mga naging babae niyang anak kong si Martha. Aaminin ko, hindi kami mga perpektong tao ng anak ko. Pareho kami mga bayarang babae. At kasalanan ko ito dahil wala akong kwentang ina. Ako mismo ang nagdala sa kanya sa madilim na mundong to. Imbes na bigyan siya ng mas maayos na buhay, hinayaan ko siya maging katulad ko. Ano? Pwede mo akong husgahan bilang isang pabaya at walang kwentang ina.
Pero wala pa sa kalingkingan ito ang kasalanan ginawa ng papa mo sa aming mag-ina. Nung nagkaroon sila ng relasyon ni Martha, sobrang saya naming mag-ina dahil sa kayamanang nakuha namin. Siyempre, isang general ang karelasyon niya. Natural na umasa kami magkakaroon na kami ng maayos na buhay. Pero di nagtagal. Napansin ko ang mga pasa sa katawan ng anak ko. Pilit niya itong tinatago sa akin pero nakikita ko pa rin. Binubugbog siya ni Papa? Binubugbog at sinusugatan. Kung anong naiisip niyang gawin sa anak ko'y ginagawa niya. Ganyan siya kawalang puso. Hanggang sa isang araw, may nakilalang lalaki si Martha na minahal niya. Ang lalaking ito ang naging dahilan para gustuhin niya magkaroon ng panibagong buhay. Gusto niya nang itigil ang pagiging bayarang babae. Hindi ko naman siya pinigilan. Dahil sa puntong yon, napagtanto kong ito rin ang mas makabubuti para sa kanya. Kung gano'n ay nakipaghiwalay si Martha sa papa ko. Ganun na nga. Pero kilala mo ang iyong ama. Sa tingin mo, basta-basta na lang siyang papayag na iwan ng babae niya. Hindi ito matatanggap ng pagkalalaki niya. Mataas ang tingin niya sa kanyang sarili bilang isang lalaking may mataas na katungkulan. Nung gabing nakipagkita si Martha sa papa mo para makipaghiwalay, hindi na siya nakabalik ng buhay. Ano? Sinasabi mo bang pinatay siya ni Papa? Alam kong hindi siya maputing tao. Marami siyang mga nagawang kasalanan. Pero hindi ko alam na kaya niyang pamatay ng tao. Walang hindi kayang gawin ng demonyo mong ama. Pero siyempre dahil mayaman siya, maimpluwensya, nagawa niyang manipulahin ang batas. Namatay ang anak ko nang hindi nakakamit ang hustisya. Kaya mo ito ginagawa ngayon. Ilalagay mo sa kamay mong batas. Tama ka. Mula pa lang nung dalaga ko, may alam na ako sa itim na mahika. Tinuro ito sa akin ng aking namayapang ina. Pero hindi ko naisip gamitin to dahil natatakot ako sa magiging resulta. Ngunit dahil sa nangyari, at dahil sa labis-labis na sakit na nararamdaman ko nung namatay ang anak ko, nagbagong isip ko. Niyakap kong kadiliman. Ginamit ko ito upang makontrol ang pag-iisip ng iyong ama. At ang dahilan kung bakit siya nahumaling sa akin, nagawa ko siyang paibigin ng walang kahirap-hirap. Parang gayuma. Ganun na nga. Pero ang hindi ko alam, may kapalit palang paggamit ko ng itim na mahika. Di nagtagalan nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pagkagutom sa tuwing gabi. At tumitripli pa ito tuwing kabilugan ng buwan. Naging aswang ka? Tama ka. Pero imbis na magalito pang hinaan ng loob, buong puso ko itong tinanggap. Naisip kong pwede ko itong gamitin upang makapaghiganti ako. Kung gusto mo lang naman palang magigante, bakit pinakikisamahan mo pa rin ang papa ko ngayon? Bakit mo siya binuhay? Dahil parte ito ng mas malaking plano. Ano pa bang gusto mong mangyari? Pinatay niya ang anak ko nang walang kalaban-laban, di ba? Pwes, ang gusto ko'y patayin niya ang sarili niyang anak. Gusto ko siyang makitang pinapatay ka at kinakain ang laman mo. At sa oras na magbalik siya sa kanyang normal na anyo, alam kong magiging miserable siya pag nalaman niya kung ano ang kanyang ginawa. Hayop ka! Hindi na sunod ang plano ko kaagad. Hindi ko naman kasi inaasahan na maglalayas ka pala. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Dahil alam kong darating ang araw na babalik ka rito. At hindi nga ako nagkamali. Heto ka ngayon. Nagbalik ka na sa mansyon. Kaya pwede ko nang isakatuparan ang plano ko. Ilang saglit lang ay naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Nang lumingon ako sa pinto ng kusina ay nakita kong nakatayo doon si Papa. Nanlamig ako nang mapansin na walang emosyon ang mga mata niya. Pero parang nagliliyab siya sa loob. Bahagyang nakabukas ang kanyang bibig at kitang-kita ko yung malahayop na dila na tulo ng tulo ang laway. Para siyang asong ulol na ilang araw nang hindi kumakain. Ang balat naman niya ay parang nag-iba ng kulay. Pumutla ito at parang may mga ugat na naglalabasan. Alam kong siya yun. Pero dahil sa aura niya, parang na siyang ligaw na hayop na handang sumakmal.
Bigla siyang umungol at tumindig ang balahibo ko nang marinig ang tunog niya na parang pinagsamang angil ng baboy ramo at sigaw ng gutom na lobo. Sa isang iglap ay sumugod siya patungo sa direksyon ko. Napakabilis ang kilos niya, parang kidlat na tumawid sa sahig ng kusina. Ang instinct ko lang noon ay umilag. Nagpagulong ako sa gilid at saktong-sakto, dumiretso siya kung nasan ako kanina at nabagsakan yung mga plato sa likod ko. Tumayo naman ako agad bago pa siya makalapit sa akin. Ano pang hinihintay mo? Paslangin mo ng babae yan! Ako ito, si Sally, anak mo! Huwag kang makinig sa kanya! Sundin mo ang utos ko! Marami ka nang nagawang kasamaan sa mundong ito. Kaya please lang, huwag mo nang dagdagan ang mga kasalanan mo. Huwag mo ngayaang manaig ang kasama ni Letty. Nagsasayang ka lang ng oras. Hindi mo na siya mapapakiusapan. Dahil nasa ilalim na siya ng kapangyarihan ko. Kaya Ricardo, gawin mo ng pinag-uutos ko. Ngayon din! Sa kabila ng galit ko para sa kanya, hindi ko pa rin pala kayang labanan ang sarili kong ama. Nanaig pa rin sa akin ang pagiging isang anak. Kaya imbes na labanan siya, ang ginawa ko ay umikot-ikot lang ako sa lamesa ng kusina. Naghabulan kami hanggang umaatungal siya. At tinatangka akong sunggaban gamit ang mga kuko niya na biglang humaba at naging matatalim. Nagpatuloy naman ako sa pagtakbo at pag-iwas sa bawat atake niya. Pero dahil mas mabilis ang kilos niya kaysa sa akin, tuluyan niya rin ako naabot at napatumba. Naramdaman ko yung bigat ng katawan niya sa ibabaw ko at yung napakabaho, napakalamig na hininga niya sa mukha ko. Handa na siyang manakmal. Nakita ko yung mga pangil niya na humaba ng sobra. Doon na ako nataranta. Wala na akong choice. Kailangan kong lumaban. Kaya naman sa isang mabilis na galaw, naabot ko yung kwintas na ibinigay sa akin ni Mang Tonyo. At bago pa ako masaktan ng sarili kong ama, itinutok ko yung crucifix sa mukha niya. Para siyang nakuryente. Umungol siya ng ubod lakas at biglang nag-iba yung amoy ng hangin. Naging parang nasusunog na laman. Binitiwan niya ako at napahawak sa mukha niya. Hindi na rin ako nag-aksaya ng oras sa puntong yon. Kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Kahit na ang ibig sabihin pa nito ay kailangan kong paslangin ang sarili kong ama. Habang nagpupumiglas siya sa sakit, mabilis akong tumayo at hinablot ko ang kutsilyo mula sa mesa. Huminga ako ng malalim at nanalangin sa Diyos. Niyakap ko si Papa mula sa kanyang likod, mahigpit, para siyang bakal sa tigas. Nagpupumiglas siya at parang sisikip ang dibdib ko sa hirap na pigilan siya. Kasabay nito, inalis niya ang mga kamay niya sa mukha at tinangka akong hablutin. Pero bago pa man siya magtagumpay sa kanyang binabalak, isinaksa ko na ang kutsilyo sa likod niya. Diretso, mariin at malalim ang pagkakadiin ko ng patalim sa kanyang laman. Kasabay nito ang pagpatak ng luha ko habang paulit-ulit akong humingi ng tawad sa kanya. Bumagsak kami pareho sa sahig. Tapos, napansin ko na lang na hindi na siya kumikilos. Tuluyan na siyang binunutan ng hininga. Naging abo yung katawan niya. Kulay itim ito na lumipad sa hangin kasama yung mga damit niya. Ang natira na lang sa sahig ay ang kutsilyo na may bahid ng madilim at halos itim na likido. Patawarin mo ako, Papa. Matindi man ang galit ko sa'yo, pero kahit kailan, hindi ko ginustong patayin ka. Pero ginawa mo pa rin. Pinaslang mo ang sarili mong ama. Dahil sa'yo! Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari lahat ng to! Huwag mong isisi sa akin ang isang bagay na ikaw mismo gumawa. Pagbabayaran mo to! Huminga ako ng malalim. Yung tipong kailangan kong punuin ng hangin ang baga ko para hindi ako tuluyang mawasak. Pinunasan ko ang basang-basa kong pisngi at pilit na pinatatag ang sarili ko. Lalo lang akong nagalit nang makita ang ekspresyon ni Letty. Napangisi lang siya. Yung ngising walang kaluluwa
At doon na ako nakakita ng kakaiba. Parang may nagbago sa kanya. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Pumayat siya, yung tipong parang butot balat na. Nagkaroon ng parang mga ugat ang kanyang mga balat na lalong umitim at nagmistulang asupre. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang kanyang buhok. Humaba ito at naging kulay puti. Parang sinulid na mahaba at malagkit. Yung mga kuko naman niya ay naging matatalim na. Samantalang ang bibig niya ay lumaki. At nakita ko ang mga pangil na naging mas matulis kaysa sa dati niyang ngipin. Ngayong wala ng iyong ama, panahon naman para ikaw ang isunod ko sa kanya. Pati ang mga taong walang kasalanan sa'yo ay dinadamay mo! Naririnig ko ang boses ng aking anak. Tinatawag na ako ng kaluluwa niya. Pero hindi pa ako maaaring tumigil hanggat hindi ko natatapos ang kailangan kong gawin. Kaluluwa, siya bang samanib kay Aling Sonia? Siya nga. Gusto niyang itigil ko ng paghihiganti ko. Pero hindi pwede. Nasimulan ko na. Kaya tama lang natapusin ko. Mukhang mangyayaring ang kinatatakutan ng anak mo. Masusunog nga ang kaluluwa mo sa impyerno! Pero mauuna muna kayo ng papa mo. Kahit pa nanginginig ang buong sistema ko ay mabilis pa rin akong kumilos. Hindi ako pwedeng matalo. Hinawakan ko ang suot kong crucifix at tahimik na nanalangin. Malakas ang paniniwala ko na kaya akong iligtas nito sa kapahamakan. Mabilis kong kinuha ulit ang kutsilyo at buong tapang na sinugod ang aswang. Nagsimula na ang laban. Parang kidlat sa bilis ang kanyang kilos. Pero paglapit niya sa akin, ay bigla siyang napaurong. Para bang may invisible wall na humaharang. Hindi ka makalapit sa akin dahil sa suot kong benditadong krus! Hindi. Akala mo, basta-basta ako magpapatalo sa'yo. Sige nga! Paano mo ako lalabanan ngayon? Mas malakas pa rin ako sa'yo. Normal na tao ka lang. Aswang ako. Siguro nga! Normal na tao lang ako. Pero protektado ako ng Diyos na di hamak na mas makapangyarihan kaysa sa'yo! Dahil hindi siya makalapit sa akin ng direkta, ay ginamit niya ang kanyang mahabang puting buhok. Parang mga latigo na humahagupit ito sa akin. Hinahampas ako nito, pero mabilis akong umiiwas. Ang lakas ng ihip ng hangin sa tuwing humahataw siya. Alam kong may pagkakataon ako. Kailangan ko siyang saksakin para tuluyan ko na siyang mapaslang. Naghintay ako ng tiyempo. Alam kong naghahanap lang din siya ng pagkakataon para makalapit sa akin. Sa bawat pag-atras niya, dahil sa suot kong crucifix, nagkakaroon naman ako ng espasyo. Iniharang ko ang kutsilyo sa harap ko. Tapos, tumakbo ako. Kunwari aatras. Pero mabilis akong tumalon sa gilid niya. Naging abala naman ang mga buhok niya sa pag-ikot para harangin ang mga iwas ko. Sa isang iglap, habang nakatutok ang atensyon niya sa itaas, ay sinubukan ko siyang saksakin. Pareho kaming napuruhan. Hindi ko alam kung paano, pero naramdaman ko ang sakit sa braso ko. Nagkaroon na siya ng puwang. At ang matutulis niyang kuko ay humiwa sa kaliwang braso ko. Ang lalim ng sugat. Sumuko ka na, Sally. Hindi mo ako matatalo. Ikaw ang sumuko, Letty! Dahil hindi rin ako titigil hanggat hindi mo pinagbabayaran ang kasamaan mo! Matapang ka. Dahil may Diyos ako na poprotekta sa akin! Wes! Tingnan natin kung hanggang saan ka kayang protektahan ng Diyos mo. Sa kabila ng panghihina ay nagawa ko siyang saksakin sa tagiliran. Narinig ko ang kakaibang ungol niya. Hindi ungol ng tao, kundi ungol ng isang halimaw. Napadapa ako sa sahig. Napakapit sa braso kong dumudugo. Sobrang sakit. Napatingin ako kay Letty. Bumalik na siya sa normal niyang anyo. Hawak niya ang kanyang tagiliran. Iniinda ang sakit ng kanyang sugat. Pero hindi siya agad bumagsak. Bigla siyang lumingon sa akin. Ang mga mata niya ay muling naging kulay pula.
Nakita ko doon ang desperasyon at gutom. Sinubukan ko namang tumayo para patuloy siyang labanan. Pero sadyang nangihina na ang katawan ko sa puntong yun. Nakita kong papalapit na siya sa akin. Nagpanik naman ako nang mapansin kong hindi ko na pala hawak ang kutsilyo ko. Medyo malayo na ito sa akin at hindi ko na maabot. Pero kahit paano ay malakas pa rin naman ang loob ko dahil naaalala kong hindi niya pala ako basta-bastang malalapitan dahil sa suot kong crucifix. Narinig ko ang pag-ungol niya kasabay ng malakas na kulog at kidlat. Nakita ko siyang handa na akong tapusin. Niyakap ko ang sarili ko at nagdasal. Pero biglang isang malakas na sigaw ang narinig ko. Kasunod ng isang kakaibang tunog. Parang karne na hinati. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Letty na nakatigil at nakatingin sa likod niya. May sumaksak sa kanya mula sa likod. Hindi mo maaari. Pasensya ka na, Ma'am Letty. Pero kailangan kong gawin ito. Hayop ka, Tonyo. Traitor ka. Hindi mo ako pwedeng tawaging traidor. Dahil kahit kailan, hindi mo ako naging kakampi. Magbabayaran mo to. Ikaw ang magbabayad, hindi ako. Pagbabayaran mo na sa impyerno ang mga kasalanan mo. Tuluyang bumagsak si Letty at kagaya ng nangyari kay Papa, unti-unti siyang nasunog. Naging kulay itim na abo siya at basta na lang tinangay ng hangin. Kaagad naman ako nilapitan ni Mang Tonyo at inalalayang makatayo. Maraming salamat po sa tulong niyo. Utang ko sa inyong buhay ko. Ginawa ko lang ang tama, Ma'am. Ayoko na sanang makialam pa dahil natatakot ako para sa buhay namin ng pamilya ko. Pero nagdasal ako at napagtanto ko na kung wala akong gagawin ay para ko na rin hinayaang manaig ang kasamaan. Malaking bagay pong ginawa niyo. Makakahinga na kami ng maluwag ngayon, Ma'am. Dahil wala na ang aswang na nag-aasik ng lagim dito sa ating bayan. Si Aling Sonia. Dalhin na natin siya sa kwarto niya. Sigurado akong paggising niya ay pagbabalik na siya sa kanyang normal na pag-iisip. Wala na si Ma'am Letty kaya wala na rin magmamanipula ng pag-iisip niya. Tuwing naaalala ko ang karanasan kong ito ay hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa kong labanan ng isang aswang. Sa totoo lang, iilan lang po ang pinagsabihan ko ng tungkol dito. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay bumalik na ako sa Maynila at hindi na itinuloy ang pagsusulat tungkol sa aswang. Kinalaunan ay umalis na rin ako sa trabaho ko at lumipat sa corporate world dahil sa isang mas magandang opportunity. Currently po ay may asawa na ako at mga anak. Simple lang ang buhay namin, may mga challenges rin, pero mas tumitibay kami dahil sa faith namin sa Panginoon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Thank you po kung mapipili nyo itong i-feature sa inyong channel. God bless po sa inyo and more powers. Aswang Radio. Wow! Kailangan ko yata ng tubig. Ayan, Ang tubig oh. intense naman ang huling eksena. Medyo hindi ko kinaya eh. Naku, sinabi mo pa, makapigil hininga talaga no? Para tayong nanunood ng pelikula. Nako, slow clap para sa'yo, Sender. Dahil nagawa mong labanan ng isang aswang. At alam mo, Pao, isa na naman itong patunay kung gaano kalakas ang Panginoon Yes, natin laban sa exactly. kahit na anong pwersa ng kadiliman. 100% true. Check na check. Kaya mahalaga talaga na magdasal tayo at mas pagtibayin pa ang relasyon natin sa may kapal. Kasi ito yung magsisilbi nating sandata at proteksyon laban sa kadiliman. At sana po'y wag tayong gagaya kay Letty na tuluyang nagpalamon sa kanyang galit. To the point na pati ang mga taong walang kasalanan sa kanya ay dinamay niya. Kumbaga, ginawa niyang collateral damage ang mga ito para sa bigger plans niya. True. Nakakaloka yung paribedge nitong si Letty Pati nga ang mismong kaluluwa ng anak niya hindi nag-a-agree Kayo mga kaaswang radio, anong masasabi ninyo sa kwento natin today? Ano ang mga lessons in life na napulot ninyo mula dito?
I-comment nyo nga po sa comment section ang mga sagot nyo at nang makapagtsikahan naman tayo. And as always, thank you po sa inyong walang sawang suporta at Thank pagmamahal you. sa ating munting channel. Stay tuned for more aswang stories na hindi lang nakakatakot, kapupulutan pa ng aral. Ako po si Popoy na nagsasabing pwede mo akong gawing midnight snack, pero dapat ako ang unang kakagat. At ako naman po si Paula na nagsasabing hindi ako mangangain maliban na lang kung ikaw ang uulamin. And this is Aswang Radio. Aswang Radio, ang